Hello po. Happy Sunday po sa bawat isa. Mapagpalang umaga po. At ngayon po ay ang ating series ay nandito pa rin po tayo sa giving. Na ang giving po ay itinuro ng Panginoon sa atin at naisulat po sa salita ng Diyos ang tungkol po sa pagbibigay. At kung atin pong babasahin ang Biblia, ay halos mas marami pa ang tungkol sa pagbibigay kaysa po sa hell at saka sa heaven. Which is, yun po ay importante. But mas marami pong content o passages ang tungkol po sa pagbibigay. Bakit po kaya mas marami? Mas marami pong warning ang Diyos sa atin na mga anak niya sa tao ang tungkol po sa pagiging likas na makasarili at sakim. Amen. Kaya ito po itinuro ng ating Panginoon. Hindi lang po para tayo ay pagpalain. Kaya po marami pong mga pastor o lingkod ng Diyos na ngayon ay ang puro pagtuturo is to bless. Pagpalain tayo. That is our normal na ugali. Amen. Na kapag ka po series na, di po ba? Pagka po pagbibigay na ang ating pagtuturo, karamihan po. At noon ko pa po experience mula nung ako'y naging Kristiyano sa iba-ibang church. Ako po ay bata pa lang noon, young people, sa pagbibigay. Marami po ang nalulungkot na pagkapagbibigay o nagkakaroon na po sila ng shield. Na po, nagko-cover na sila. Tinatakpan na nila puso at kanilang kaisipan para wag nilang mapakinggan ang tungkol sa pagbibigay. Marami pong iba, lumalabas na. Kumbaga, ang lagi lang gustong mapakinggan ay tungkol sa favor ng God, sa love ng Diyos, tungkol sa mga pagpapala, tungkol sa pagtatagumpay. Pero yung mga bagay na to, yung pagbibigay, ayaw po ng mga tao to. Dahil natatas po yung kanilang pagiging makasarili. Diba? Pero ito po ay binibigyan ng diin ng Panginoon o binigyan niya ng topic kasi alam niya na ang tao ay may ganitong likas na ugali. Kaya gusto niya pong maiwasan po natin ito. Ang makasarili. Ating pong title ay ang kapangyarihan ng pagbibigay. The power of giving. Amen? Praise the Lord. Nakakahiyaman po kung ating pong papansinin, ako po mismo hesitant na ipangaral ang giving. Kasi po, baka isipin nyo mukhang pera si pastora. Diba? Mukhang pera ako. Na compulsory ko kayong magbigay. No, hindi ko po kayo pinipilit. Ito po ay itinuturo ko lamang dahil hindi po magiging hindi po maituturo ng buo ang salita ng Diyos kung hindi po natin ituturo ang pagbibigay. Mismo po kasi ang Panginoong Yesus at ang Diyos ang nagturo tungkol sa pagbibigay. Sabi ko nga kanina, mas marami pang content ang pagbibigay kaysa sa mga naisulat kaysa sa heaven at sa hell. Kasi po ito po ay ating ugali na makasarili. Kaya gusto po ng Diyos na bigyan tayo ng warning about po dito. Diba? Sabi niya, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang master. Sa Diyos at sa pera. Kasi susundin mo yung isa at hindi mo susundin yung isa. Ang kakompetensya niya sa atin ay tungkol sa pera. Yung pera po, makasarili. At sa pera po tayo nakikilala. Lumalabas ang ating tunay na pagkatao kung tungkol na po sa pera ang pag-uusapan. Di po ba? Meron pong magkaibigan, matalik na magkaibigan, nagkakasiraan pagka tungkol na po sa pera.
Pag inutangan na nung isa, hindi na nakabayad, hindi na nagbayad, diba? Nagkakaiwalay na, nagkakalimutan na, nagkakaaway na. Meron din pong magpamilya, diba? Tungkol sa pera, sa mana, nagkakasiraan ng pamilya. Nasa namin ang pag-aralan po natin ang giving. The giving po ay tinuro ng ating Panginoon sa bawat isa upang maiwasan po natin ang pagiging makasarili. Amen. Praise the Lord. What are some of the major reason to give? Ano po ba ang dahilan bakit po tayo nagbibigay? Una po, narinig na po natin ito sa mga nag-Sunday school. Giving is honoring God. Nabibigyan po natin ng kapurihan ang ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagbibigay. Di po ba? Bakit po natin masasabi na na-honor natin ng Diyos? Halimbawa po, ang ating mga, tayo po ay nagbigay sa ating kapitbahay. Di ba? Alam nila na hindi naman tayo ganun kayaman. Alam naman na hindi naman tayo ganun karangya. Pero nakakaya nating magbigay. Nakakapagbigay po tayo. Kaya sabi nila, o kaya nakakapagbigay yan kasi mga Kristiyano yan eh. Diba? Nakakapagbigay yan kasi mga nagsisimba yan doon. Kasi meron silang Diyos. Sino po ang naitataas? Sino pong napapapurihan? Sa tuwing tayo po ay nakakapagbigay. At yun po ang nasasabi ng mga unbeliever na nakakakita sa atin. Di ba ang Diyos? Na-honor natin ang Diyos sa kanilang mga bibig mismo lumalabas. Pero kapag tayo ay madamot, hindi tayo marunong magbigay, puro lamang ang ating iniisip ay ang ating sarili, ang ating kailangan ng ating mga pamilya, hindi tayo marunong magbigay. Ano po sabi ng mga iba? Ang damot naman yan. Yan ba ang mga Kristiyano? Yan ba ang mga anak ng Diyos? Yan ba ang mga naglilingkod? Diba? Palasimba pa naman tuwing linggo. Na-honor po ba natin ng Diyos? Marami pong klase ng pagbibigay, hindi lang po sa pera. Kung pag-uusapan po natin ang pagbibigay, maibibigay din po natin ang ating time, ang ating lakas. Samahan po natin sila. Kung meron po silang kailangan puntahan na hindi po nila kaya, kung meron ka pong time, diba? Napakalaking bagay po yun na maitulong po natin. Kung merong may sakit na andun ka, natutulong, kailangan buhatin, andun ka na magbubuhat, napakalaking bagay po yun. Na makita na tayo ay nagbibigay ng malasakit. Amen. Praise the Lord. And giving is the reflection of our heart. Diba? Nakikita po yan sa ating mga puso. Lumalabas po yun. And giving is the reflection of God. Giving is a command. Utos po ng Panginoon. The major reason po na para tayo magbigay ay isang utos. Kautusan ng Diyos sa atin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Diba? Give and you shall given. Sabi pa nga, siksik, liglig, at umaapaw pa. Yun pa po yung kapalit. Yun po. Running over, nag-overtake pa sa'yo. Ang mga pagpapala kapag tayo po ay nagbibigay, yun po ang pangako ng Diyos. Amen? Praise the Lord. And giving is the simplify to God. Amen? Sabi po niya, dahil po ang Diyos, mapagbigay ang ng unang Diyos, nagbigay, binigay niya is the ang giver. kaisa-isa niyang anak. Sabi niya sa John 3:16.
Sa Kanya po Amen. nanggaling tayo. At ang Panginoong Kaya po, Jesus, ano po siya binigay ang niya? nagbigay, ibinigay ng niya ang kanyang kanyang anak. buhay. Amen? Napakalaking bagay. Napakalaking halaga ang kanilang ibinigay. Hindi lang po basta hindi po basta-basta. Kasi po kaisa-isang anak ang binigay ng ating Panginoong ng Diyos Ama. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Amen? Ibinigay ng Diyos, ng ating Ama, ng God the Father, ang kaisa-isa niyang anak para sa atin. And then, ano po ang sabi? At ang ating Panginoon naman po, ang binigay niya ay ang kanyang buhay. Hindi po basta-basta ang kanyang binigay. His life for us. Amen? Dahil sa pag-ibig niya sa atin, ibinigay niya ang kanyang buhay. Dahil sa pag-ibig nag-ama sa atin, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Di po ba? Karapat dapat din po natin siyang bigyan ng para sa Diyos. Dahil siyang Diyos po natin ay napaka-generous, mapagbigay na Diyos. Kaya doon po tayo nakikilala sa ating pinaglilingkuran, sa ating Master. Amen. Praise the Lord. Kaya, that is the reason why we give. Mismo ang ating Panginoon ang unang nagbigay sa atin. At napakalaking halaga. Kaisa-isang anak at ang Panginoong Hesus ay ang kanyang buhay. Ito po isang command ng Panginoon. Ibigay po natin. Magbigay po tayo. Bigay natin ang ating time. Bigay natin ang ating lakas. Ibigay po natin ang ating mga talento. Kung ano po yung maibibigay po natin, bigay po natin sa Panginoon. Ang sabi po niya sa Romans 12:1, present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Buong buo. Hindi lang po yung pati pitaka po natin, bigay po natin. Pinagkukunan natin. Amen? Praise the Lord. Dahil yung binigay ng Diyos sa atin ay napakalaking halaga. Para tubusin tayo sa ating kasalanan. Para bayaran tayo sa ating mga pagkakautang. Amen? Na dapat nahatulan na po tayo. We are guilty. Pero because of the ransom, pinatawad tayo, binayaran tayo, at tayo ay napalaya ngayon sa kasalanan. Sa bunga ng kasalanan, sa punishment, sa kapahamakan. Di po ba? Dahil merong nagbigay ng kanyang buhay. Merong nagbigay ng kanyang anak, ang ating Panginoon. That's why we need to give. That's why that is the major reason why we give. Amen? Praise God. And then, sabi po nila, why we called power to give. Bakit po tinatawag na kapangyarihan sa pagbibigay? Alam niyo po, likas sa tao na maging makasarili. Likas po tayo nun. Normal po sa tao ang makasarili at sakim. Na laging iniisip ang kanyang sarili. Laging iniisip yung para lamang sa kanya. Bakit ko ibibigay ito? Kailangan ko to. Diba? That is our nature. Because of Adam, na tayo po ay kumalat ang espiritu ng isang taong makasalanan sa atin. Amen? Pero dahil tayo ay pinanganak na muli, born again, nag-iiba na po ang ating espiritu. We are born in the Spirit. Diba? Anak na tayo ng ating Panginoon na bago po tayo. Kaya po,
meron na tayong power na magbigay. Amen. Kaya po hindi na po mahirap sa Kristiyano ang magbigay. Lalo na kung ikaw ay leader. Lalo na kung tayo ay mga workers. Hindi na po mahirap sa atin na magbigay sa ating Panginoon. Kung ano man po hinihingi ng Diyos sa atin, alam po natin yan. Kung ano po yung bagay na hinihingi niya sa atin. No po? Pero ang sabi po niya doon sa Malakay na ibigay nyo. Isa pong kanyon. Kuman. Dalhin nyo ang 10% ng inyong kinikita. 10%. Pero ano po yung yung blessing dito, yung benefits po sa nagbibigay ng tithes. Ang tithes po, ang blessing po ng tithes ay ang protection. Aalisin niya, sabi niya, poprotektahan niya at aalisin ng mga devours. Ano po yung mga devours na yun? Yung nagpapahirap, yung pong mga bagay na salot. Di ba? Mga salot sa buhay po natin. Ibig sabihin sa ating mga, yung protection po ng Diyos sa atin, ay bibigyan niya po tayo ng protection. Hindi po maano ang ating mga kabuhayan. Mapapalaya po tayo sa sumpa, sabi po dyan sa Malakay 3:10. Ang daming pangako, kundi ko buksan ang pintuan ng durungawan. Hindi po pinto ang sinabi, durungawan, maraming bagay, marami pong pagdadaanan ng source of income. Bintana po ang sinabi. Ilang bintana po ba mayroon tayo sa bahay? Marami po, di ba? At subukan niyo ko. Dahil po ang Diyos ay mayaman. Siya po ang creator natin. Ang Diyos po ang siyang may likha ng lahat ng bagay. Amen? Hindi po natin pag-aari ang ating buhay. Mismo po ang ating buhay ay utang natin sa Diyos. Yung planetang kinakatayuan po natin ay galing sa Diyos. Ang langit, ang lupa, ang mga bituin, ang liwanag ay nilikha ng Diyos. Siya ang gumawa ng lahat. Anhin ng Diyos ang ating pera. Hindi niya kailangan ng ating pera dahil ang Diyos ang creator. Pero pinaiwas ng Diyos sa atin ang maging makasarili. Ang gusto ng Diyos sa atin ay magtiwala sa Kanya. Amen. Magtiwala sa Diyos. Kaya mo bang pagkatiwalaan ng Diyos? Kapag tayo po ay nagbibigay, ibig sabihin nagtitiwala tayo sa Diyos. Amen? Gaya po ng isang babae na yun nabalo na binigay niya ang kanyang pagkain sa lingkod ng Diyos, kay Elijah. Sino po ang nagbibigay sa lingkod ng Diyos? Dahil ang sabi ng Panginoon ko, ano yung ginawa mo sa lingkod ng Diyos, ay ginawa mo sa akin. Pinagpala ng Diyos yung babae na yun dahil nagtiwala siya sa ating Panginoon. Pinanalangin ni Elijah ang balong yun. At doon naman po sa istorya ng mayaman at ng nasa templo, yung isang pulubi. Isang penny lang ang binigay ng pulubi. Pero yung mayaman, malaki nga. Pero sino pong observer doon? Ang Panginoong Jesus. Siya nag-observe kung ano yung binibigay natin. Pero natuwa, nasiyahan ng Diyos sa penny na binigay ng pulubi. Hindi naman po ibig sabihin doon na kung ano lang yung binigay natin, ay natutuwa ng Diyos. Kaya po natuwa ang Diyos
dito sa pulubing nito, dahil alam ng Diyos kung gaano kalaki yung binigay ng pulubi na yun. Ano po sabi ng kando ng pulubi? Yun na lang yung kabuhayan niya. Hindi na siya kakain. Yun na yung pambili niya ng pagkain dahil pulubi siya, pero ibinigay. Yun na lang. Ibig sabihin po, yun na po yung kayamanan, buong kayamanan ng pulubi. Yun ang buong kabuhayan ng pulubi, pero binigay niya sa Panginoon. Ang tinatawag po doon ay sacrificial offering. Iba naman po ito. Kinisisihan ng Diyos ang sacrificial offering. Sabi naman po sa Luke chapter 6 verse 38, give and you shall given. Give and you shall be given. Magbigay ka, tikay bibigyan. Ng taka, liglig, at umaapaw pa, siksik. Diba? Yun naman po yung offering, kusang loob. Amen? Ang tithes po, ito ay para sa Diyos, hindi po para sa atin. Kumbaga po sa gobyerno, alam po natin na tayo po, sino pong mga nagtatax sa mga ari-arian natin, yung mga, meron po tayong ari-arian, yung lupa, yung bahay po natin. Diba tinataksan natin yan? Ang Panginoon po ang nagbigay sa atin ng lahat ng bagay. Ang tithes po ay para sa Diyos. Yung tax po ay para sa gobyerno. Parang ganun din po yun. Gagamitin po sa pangangailangan sa templo ang tithes, sa church. Yun naman pong tax ay gagamitin din para po sa gobyerno sa pagpapagawa ng mga daan, karsada, mga project sa gobyerno. Amen? Kaya po tatlo ang klase ng pagbibigay. Tithes, offering, and sacrificial offering. Amen? Kaya po yung ginagawa po natin. At ang Diyos po nalulugod pag tayo ay nagbibigay dahil ibig sabihin nagtitiwala tayo sa Kanya at nagkakaroon po tayo ng power na labanan ang pagiging makasarili po natin. Amen. Nalalabanan po ito. Na-empower po tayo. Nagkakaroon tayo ng power to give. Amen? Kapag tayo po lagi nating ginagawa ang mga bagay na ito. Kaya po binibigyan tayo ng Diyos ng warning na huwag maging makasarili at huwag maging sakim sa mga bagay na pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Ang sabi, kapag tayo ay nagbibigay, lalo pa yung pinagkakatiwalaan. Iba sa parables, lalo pinagkakatiwalaan po tayo ng Panginoon. Ang nagbigay ng kakonti ay bibigyan pa. At ang mga tatanim sa matabang lupa ay aani ng marami. Ay saan ba ang matabang lupang sinasabi ng Diyos? Sa kingdom ni God. Sa kaharian niya, saan ba ang kingdom? Sa templo, sa church. Amen? Kasi po palalawakin ang ministry ni Lord. Magagamit para sa paghayo, sa mission, sa mga gawain ng Panginoon. Hindi po ako nanghihingi ng inyong pera. Ito po ay tinuturo lamang ng Biblia. Amen? Gaya po ng Church of Macedonia. Iba po yung Church ng Macedonia sa Corinthians. Corinthians po, mayaman na church yan. Pero ang Macedonian ay hindi po ganun kayaman, pero ganun po sila kasiya. Joy of abundant ang kanilang nararanasan sa tuwing sila ay nagbibigay. Kapag tayo po pala ay nagbibigay, na nag-grow din po ang ating pananampalataya at ang ating soul, ay nasisiyahan, napagpapala po ng joy.
Kakaibang kaligayahan po ang ating nararamdaman, ang nararanasan kapag tayo ay nagbibigay sa ating Panginoon. Iba po yung naibabalik ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon, mayaman ka nga pero mahirap. Ano po ibig sabihin nun? Ano po ibig sabihin nun? Mayaman ka nga pero mahirap. Wala kang joy sa buhay mo. Nasa iyo nga ang lahat. Nakahiga ka nga sa napaka-lambot na kama. Hindi ka naman mapakali. Ang isipan mo naman ay walang kapayapaan. Yun po ang sabi ng mayaman ka nga pero mahirap ka sa spirit. Sa buhay mo dahil hindi ka masaya. Hindi ka nakukontento. Pero kahit na 20 pesos lang, oo, ang higaan lamang po natin ay hindi ganun kalambot. Diba? Pero andun yung kaligayahan mo, ang joy mo sa buhay. Lagi kang may ngiti, meron kang contentment, ikaw ay mayaman. Feeling mo, napakayaman mo dahil sa kaligayahan na nararanasan mo. Amen? Sa joy na nararanasan mo dahil ramdam mo yung pagmamahal, yung pag-ibig ng Diyos, nararamdaman mo na hindi ka nag-iisa, lagi mong kasama ang Diyos. There is a joy. Kaya nga si David na isang hari, di ba? Hiningi niya sa Panginoon na isang hari dahil hindi niya na maranasan ang kapayapaan. Isa siyang hari, nagugulumihanan siya, wala siyang peace. Nung nagkasala siya sa ating Panginoon. Kaya ang sabi niya sa Psalms 51, restore unto me the joy of my salvation. Amen? Yun po ang nagagawa ng tayo po ay nakapagbibigay sa Panginoon. Nagkakaroon tayo ng kaligayahan, ng peace, abundant of love, gaya ng Church of Macedonia. Kahit mahirap sila pero ramdam nila, mayaman sila dahil sa joy na nararanasan nila, dahil sa peace na nararanasan nila, dahil sa kanilang pagsunod, pagtitiwala sa Diyos, hindi po nag-aalala because of they know, alam nila na ang Diyos ay kasama nila lagi. Dinidinig ang kanilang panalangin. Sabi po sa Psalms 116, sabi ni David, ang tanging pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay dinidinig niya ang aking mga panalangin. Amen. Ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Amen. Ang creator ng sanlibutan ay dinidinig tayo sa panalangin. Di po ba napakapalad natin? Na pag tayo ay magkukulang, mayroong sumasagot sa ating panalangin. May sumasagot sa ating pangangailangan dahil dinidinig niya ang ating pangangailangan. Kaya meron tayong joy, kapanatagan sa ating mga puso. Pag tayo sumusunod sa Diyos, yung ating likas na pagiging sakim, nakakapagbigay po tayo na giging matagumpay po tayo. Nagtatagumpay po tayo. Yun po ang tunay na matagumpay. Kasi nalalabanan mo yung sarili. Babasahin ko lamang po ito. Sabi po niya dito sa Mga Ngaral 5:12, ang gahaman sa salapi, 5:10 to 12, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan. At ang sakim na sa kayamanan na hindi masisiyahan. Sa kaunting pakinabang, ngunit ito man ay walang kabuluhan. Habang lumalaki ang kayamanan, dumadami ang pangangailangan. At ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya ay mayaman. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman na hindi man lamang dalawin ng antok. Ito po yung sinasabi ko. Mayaman nga pero mahirap. Diba? Walang peace, walang joy. Dahil iniisip na lamang niya ang kanyang kayamanan. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan. Ito po ang pinapaiwasan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya po tinuturuan tayong magbigay. Ano po ang nangako sa Diyos? Na, Lord,
bigyan mo lang ako ng trabaho, magbibigay ako sa iyo. O, nagkaroon ng trabaho. Nung nagkaroon ng trabaho, Lord, palak na nga ako, na sumweldo lang na 1,000 sa isang linggo ay magbibigay sa Panginoon. Tapos nung binigyan ng Diyos, humiling na naman. Lord, gawin na pong 2,000 para po sumapat kasi kulang po. Kaya po ito po sinasabi ng Ecclesiastes. Hindi po ba? Na hindi sapat. Kasi ang dami nating want, ang dami nating gusto, ang dami nating desire. How to empower to give. Bawasan natin yung desire natin. Bawasan natin yung mga gastusin natin, yung mga want natin, yung mga gusto natin. Para po tayo kung lahat po ng gusto natin, hindi po tayo makakapagbigay sa Panginoon ang iniisip natin. Kulang pa. Nagkaroon na ng sasakyan, nagkaroon na ng trabaho, nagkaroon na ng kitang malaki, kinukulang pa, hindi pa rin makapagbigay sa Panginoon dahil kulang pa. Dahil ang dami niyang gusto, ang dami niyang desire. That is me. Ito po ang sinasabi sa Ecclesiastes, chapter 5, verse 10 to 12. Doon po nakikita yung ating makasarili at pagiging gahaman. Sakim, sa salapi. Praise God. Hindi po kailangan ng Diyos ang pera natin, pero ang tinitingnan po ng Diyos sa atin ay yung gaano po tayo magtiwala sa Kanya at maiwasan po ang pagiging sakim po natin at pagiging makasarili natin sa buhay. About po sa kayamanan o sa mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Po, sabi dito, para tayo makapagbigay sa Panginoon, ay isipin po natin kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay natin. Amen? Gaano po ba kahalaga ang Diyos sa buhay natin? Binabalyo po ba natin ang Diyos sa buhay natin? Na siya po ang nagbigay ng ating kaligtasan, na kahit po tayo makasalanan, pinatawad niya po tayo. Kaya po, at siya po yung nagmahal sa atin ng lubos. At siya po yung nagpo-protection sa atin araw-araw. Siya po ang nagbibigay ng buhay natin ng ating hininga araw-araw. Siya po nagbibigay ng lakas natin para makapagtrabaho. Galing po yan sa Diyos. Di po ba? Yung talino natin na ginagamit galing sa Diyos. Tapos, hindi natin kayang magbigay para sa Panginoon. Nasa Kanya lahat. Paano po kung bawiin ng Diyos lahat ng lakas natin? Well, yung talino natin. Gaya po dito sa Mateo, na sinabi ng Panginoon, gusto niyang sumunod. Paano ba sumunod? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, isang mayaman. Nasabi po sa kanya ng Panginoon, ibigay mo, ibahagi mo ang lahat ng iyong kayamanan. Anong ginawa ng lalaking mayaman? Tumalikod. Hindi niya po kayang ibigay ang kanyang kayamanan. Amen. At dito po dadaan sa isang kamelyo na dadaan. Butas ng karayom. Diba? Ibig sabihin po dito, ang binibigyan po ng punto ng Diyos dito, ay yung pong pinapahalagahan natin ang ating kayamanan. Mas pinapahalagahan po natin ito kaysa sa Diyos. Yung nga po sinasabi natin na hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang master. Kaya pinapili po siya doon, pero ang pinili niya ay ang kanyang kayamanan. Hindi niya pinili ang Panginoon. Amen? Hanggang pabango ang kanyang ibinuhos bago po dakipin ang ating Panginoon. Ganun po niya ibinigay yung pabango na yon na napakamahal. Pero hindi niya pinanghinayangan na ibigay ito sa Panginoon dahil ganun niya ino-honor o binabalyo ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Kapag binabalyo mo ang isang tao, isang bagay, di ba? Kahit mahal yung kaya mong ibigay yun.
Kung alam mo na, na ganun siya kahalaga sa buhay mo. Diba? Kapag meron pong mga mahalaga sa buhay nila, binibilan nila ng mga gold, bahay at lupa. Ay po ba, naibigay po ba natin sa Panginoon ito? Yung pera po natin, di ba? Mas madalas po sa mall ang 3 ulo. Pero sa church, laging nagsisimba lang si 20 pesos, si 50 pesos sa 100. Ang dami pong kailangan na sa gawain ng Diyos. Kailangan po natin ng madagdagan pa yung ating upuan, yung ating lamesa. Wala po tayong kainan, yung kids room. Ang dami pong kailangan ng church. Sa mission. Hindi ko po kayo pinipilit na magbigay. Ito lang po ay isang pagtuturo na tinuturo ng Diyos para masuportahan ang gawain. At ang pangako naman po ng Panginoon sa atin ay magtiwala tayo sa Kanya sapagkat siya ang sa Kanya lahat ng bagay. Kayang-kaya niyang ibalik sa atin ng marami pang beses. Amen. Praise the Lord. At ang kakaroon tayo ng power na magbigay dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon. Ganun po natin siya binabalyo sa buhay natin. Mahal po ba natin ang Diyos? Amen? Kaya po ibinigay niya ang kanyang anak dahil sa pag-ibig sa atin. Kaya po binigay ng anak ang kanyang, ni Jesus ang kanyang buhay dahil sa pag-ibig sa atin. Tayo po, ano po ang kaya nating ibigay sa Panginoon? Hiniling ng Panginoong Jesus sa lalaki na sa mayaman na ibigay mo ang aking kayamanan. Hindi naman po ibig sabihin na ibibenta mo lahat ng ari-arian mo pa sa kanya. Sinusubok po tayo ng Panginoon kung sino ang pahalagaan natin. Sino po ang susundin natin? Amen. Sa ABS-CBN ho ba yun? Kay Piang, yung nanalo siya, na big winner. Diba? Ang dami pong sumuporta. Ang laking pera po ang nagastos. Ilang beses siyang na-nominate para po matanggal. Pero ang dami pong nagliligtas at naglalagay ng pera. Naglalagay po doon para wag siyang maalis. Diba? Ganun po nila pinapahalagan yun. Isang bagsak. Para wag lang maalis, ewan ko kung magkano. Diba? Tayo po, kaya po ba natin yun? Dahil sa mahal na mahal nila si Piang. Mahal na mahal nila yung inaapi daw. Pero ang Diyos, mahal po ba natin? Kaya mo ba natin magbigay ng ganon? Eh yun po, si Piang lang. Nakapagbigay po sila. Tayong mga Kristiyano. Tayo pong mga anak ng Diyos. Tayo pong mga tinubos ng Diyos. Kaya po ba nating magbigay para sa Panginoon? Amen. Praise God. Ito po ay tinuro ng Diyos upang maiwasan natin ang pagiging makasarili at pagiging sakit po natin. At ang benepisyo po naman na pag tayo sumunod sa Diyos, pag tayo ay nakapagtagumpay dito, ang sabi ng Panginoon, tuloy-tuloy, nagiging recycle, nabibigyan na pagkakatiwalaan pa sa mas malaking bagay. Amen. Praise the Lord. Kaya po sa ating pagtuturo ngayon tungkol sa pagbibigay, alam ko po power na labanan po ang ating old nature. Amen. Kapag di po kasi tayo nakapagbigay, ibig sabihin, we is still in the dark side. Nandun pa rin po tayo sa old nature po natin. Ang luma po natin na makasarili. Selfish na nature. Amen?
Pag tayo po nakapagtagumpay na, dito, ang Diyos po ay natutuwa sa atin at higit po niya po tayong pagkakatiwalaan sa mas malaking bagay. Dahil alam niya na kaya po nating labanan ang ating sarili. Praise God. Amen? Kaya po sa bawat isa ay tuloy po tayong sumunod sa Diyos. Tuloy po nating makapagbigay upang malugod natin ang ating Panginoon. At alam po natin na ang pagbibigay ay isang praise sa Panginoon, pagsamba sa Panginoon. At ang pagbibigay ay isang pag-honor sa Panginoon. At ito po ang ating reflection ng ating puso. Dito po tayo nakikilala ng ating Panginoon. Amen? Kaya po wag po tayo magsawa na magbigay sa Diyos pagkat ang Diyos po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya po ang kaya magbalik sa atin. Hindi man po maibalik ng bawat isa sa atin na itutulong nyo. Pero may Diyos po na kayang magbalik sa lahat ng inyong itinutulong. Kaya po, na-acknowledge ko at pinasasalamatan. Na-appreciate ko po ang mga patuloy na sumusuporta sa gawain natin. Mga nagbibigay po sa konting halaga o malaking halaga. Pinasasalamatan po natin yan. At ina-appreciate po natin yung mga tinutulong nyo. Malaking bagay po yan para sa gawain. Kaya bless pa po kayo ng Panginoon at patuloy kayong mapagkatiwalaan sa malaking bagay. Amen. God bless us po.